نور يجدد في المدى. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalam ala asyrafis salin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa Islam, andito naman po tayo para magbigay ng Islamikong pagpapayo patungkol ito sa pagpapaalipin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Tayo ay kailangan malaman natin to para marating po natin ang tamang pagsamba. Kasi ang tamang pagsamba ay pagpapaalipin sa Allah, na kung saan tayo ay magpapasakop, na kung saan tayo ay magpapakumbaba kay Allah subhanahu wa ta'ala tulad ng isang alipin. Kaya mga kapatid sa Islam, ang tinatawag nating ta'abbud, ang pagsamba, yun lang ang ating nalalaman, pagsamba. Pero sa totoo lang, ang word na ta'abbud, galing yan sa word na ibig sabihin pagpapaalipin talaga. Kaya tayo dapat iparamdam natin sa ating mga sarili na tayo ay mga alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala. At tayo ay mayroong Panginoon na kinikilala at inaalayan natin ng pagsamba. Kaya po, dahil doon mga kapatid, nagkakaroon tayo ng tamang pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala para maging tama ang ating mga pinanggagawa. Kasi karamihan sa mga tao sa ngayon, nakakalimot na sila pala ay mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pinapaalalahanan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala, sabi niya, Qul innama ad'u rabbi wa la usyriku bihi ahada. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, mga kapatid, sabihin mo. Sabihin mo kay si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang dito tinutukoy dito. Sabihin mo, tanging nananalangin ako sa aking Panginoon at hindi na ako magtatambal sa Kanya ng sinuman. Kaya dyan sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, napakalinaw ito mga kapatid, na meron pala tayong Panginoon, na tayo pala mga alipin, na hindi po dapat dumampas ang alipin sa pag-Diyos sa Allah subhanahu wa ta'ala. Huwag tayong lumampas dyan. Kasi nga, nagkakaroon po tayong tinatawag na tauhid. At ang pagsuway na naman, yun ang tinatawag nating shirk. Kaya ang pagpapaalipin kay Allah subhanahu wa ta'ala ay napakagandang gawain. Kasi nga, inaalam mo talaga sarili mo. Ganun ang pagkalika sa iyo. Ikaw ay kailangan magpapaalipin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi tayo katulad ng ibang religion. Sabi nila, sila raw mga anak ng Diyos. Mahal sila ng Diyos. Walang barrier sa pagitan nila. Ganon ang pagmamahal ng isang ama sa kanyang anak, subhanallah. Hindi nila alam mga kapatid, sa atin, ang pagmamahal ng Diyos ay kung susundin mo ang pinag-uutos ng mahal nating propeta Muhammad SAW. Ibig sabihin, magpapaalipin ka talaga. Yun ang sukatan ng pagmamahal ng Diyos. Sumunod sa utos at tumalima sa kanyang mga batas. Hindi magiging anak ka ng Diyos, subhanallah. Alam naman natin, kapag sinabi anak ka ng Diyos, Diyos ka na rin, nahudubillah. Kaya marami talagang windang-windang na paniniwala kapag yan ang iyong paniniwala. Kaya dahil doon mga kapatid, nagkaroon ka na ng tamang direksyon, nagkaroon ka ng tamang pagsamba, nagkaroon ka na ng tamang paniniwala. Natukoy mo tuloy na katulad ng sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran dito, napaganda pagkasabi ng Allah dito, sabi niya, ma kana li basharin ay yu'tiyahu Allahul kitaba wal hukma wal nubuwah thumma yaqula lin nasi kunu ibadan li min dunillah walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimuna al kitaba wa bima kuntum tadrusun.
Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid, wala dati para sa isang tao na pinagkalooban ng Allah ng kasulatan at batas at pagkapropeta at pagkatapos ay kanyang sasabihin sa mga tao, kayo ay maging mga alipin ko bukod pa kay Allah. Ngunit kayo'y maging mga makadiyos sa anumang itinuro dati sa inyo sa kasulatan at sa anumang dati ninyong pinag-aaralan. Kaya dito sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala dito, mga kapatid, wala kahit sino sa mga propeta, wala kahit si Jesus Christ, hindi siya nagsabi na magiging mga alipin ko kayo o kaya sumamba kayo sa akin. Wala kahit sino, basta binigyan ka ng kasulatan, binigyan ka ng batas, binigyan ka ng pagiging propeta, kung hindi sila nagsabi sa mga tao na sila ay magsamba sila sa akin o magpakaalipin kayo sa akin. Kaya tingnan nyo sa mga ginagawa ng ibang relihiyon, mga kapatid, ginawa talaga nilang alipin ang mga tao. Uutusan nila kahit hindi naman utos ng Diyos o ano pang mga pinanggagawa nila. Kaya alam naman natin, mga kapatid, walang patutunguhan bukod lamang sa pagpapaalipin kay Allah. Yun lang ang natin, paghawakan natin. Yun ang ating panindigan. Wala tayong huwag mong gawing sarili mo alipin kahit kanino dyan maliban lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi nga, lahat tayo'y patungo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda lakad ahsahum wa addahum adda. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, mga kapatid, wala sa sino man na sa kalangitan at kalupaan kundi darating sa mahabagin na bilang alipin, talagang lubos niyang nakilala sila at naibilang sila ng lubusan. Naibilang ng lubusan. Kaya, naibilang na tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kilala tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya mga kapatid sa Islam, walang makakaano doon ka, wala kang takas. Kailangan mo talaga magpaalipin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sasabihin ng ibang tao, hindi naman kami alipin Subhanallah. Hindi mo alam, mga kapatid, kahit sabihin mo ikaw pang amo sa iyong kapalaran, kahit sasabihin mo ikaw pang amo sa iyong katawan, ngunit hindi mo rin hawak o hindi mo rin kontrol ang ibang parte ng iyong katawan. Hindi mo kontrol. Katulad na hindi mo saklaw minsan ang utak mo Gagalaw utak mo, hindi mo yan saklaw. Tapos sasabihin mo, kontrol mo lahat. A'udzubillah. Kung kukunin niya Allah subhanahu wa ta'ala ang utak mo, ang pag-iisip mo, kahit malakas pa yung pangangatawan, parang lantang gulay ka pa rin kasi nga hindi na gumagana ang utak mo. Subhanallah. Kaya wag mong iisipin, wag mong may-ari ang hindi mo naman pag-aari, mga kapatid. Tulad na lang ng kamatayan, darating talagang kamatayan, huhugutin talagang yung kaluluwa. Kaya ibig sabihin dito, mga kapatid, wala tayong takas kundi magpapaalipin. Kaya kung wala tayong takas, aminin mo sa sarili mo. Tanggapin mo sa sarili mo. Pagkus mahalin mo at malugod ka na ikaw ay alipin ni Allah. At kung tanggap mo yan, ay talagang palulugurin mo ang iyong Panginoon. Allahu Akbar. Kaya napakaganda talaga ng turo sa atin sa Islam, ang pagpapaalipin kay Allah. Kasi nga, alam mo na, tinanggap mo na, tapos pinapalugod mo pang iyong Panginoon. Kaya, ang mga nagpapaalipin, kasi nga kung hindi ka nagpapaalipin kay Allah, magiging alipin ka ng iyong sarili mong pagnanasa. Kasi nga, wala kang kontrol sa kasalanan Kung anong hilig mo, kung ano ang gusto ng pagnanasa mo, gagawin mo kahit ilalabag mo pa ang kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala. At alam naman natin, mga kapatid, na kung ano ang iyong ginawa, ay doon ka hahatulan ng Allah subhanahu wa ta'ala.
Kaya sa tulad ng sinabi ng Allah sa Quran, man amila salihan falinafsi wa man asaa fa'alayha wa ma rabbuka bidhallamin lil abid. Na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, at sino mang gumawa ng mabuti, kung gayon ay para sa kanyang sarili, at ang sino mang nagkasala ay laban sa kanya, at ang iyong Panginoon ay hindi mapang-api para sa mga alipin. Kaya dahil doon mga kapatid, nagkakaroon tayo talaga ng idea na tayo ay kailangan gumawa ng mabuti kasi nga bumabalik rin pala sa ating sarili. Kaya kung nagpapaalipin ka sa iyong Panginoon, ay talagang gagantimpalaan ka ng Allah, at nagawa mo yan, pati na nga ang sarili mo makakuha ng pakinabang. Allahu Akbar. At isa sa mga pinakamatinding pakinabang natin mga kapatid, kapag ikaw nagpapaalipin kay Allah subhanahu wa ta'ala, kahit paulit-ulit ka humingi ng kapatawaran kay Allah, patatawarin ka ng Allah. Allahu Akbar. Ganun ang isa sa mga pinakamagandang pakinabang natin kung tayo ay nagpapaalipin kay Allah. Merong isang hadith dito na nabanggit na inulat ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu, na nagkukwento ang propeta sallallahu alaihi wasallam hinggil sa kanyang Panginoon, ang makapangyarihan, ang katastaasan, ay nagsabi, nagkasala ang alipin ng kasalanan, at saka nagsabi, O Allah, patawarin mo po ako sa aking kasalanan. Kaya sabihin ng Allah, nagkasala ang aking alipin ng kasalanan, at saka alam niya na meron siyang Panginoon na pumapatawad ng kasalanan at kumukuha ng kasalanan. Subhanallah, ganun ang sinabi ng Panginoon natin, mga kapatid. Mararamdaman mo talaga eh. Ganun ang sasabihin ng Diyos natin. Yun ang sasabihin ng Panginoon natin. Na meron pala siyang alam na Panginoon na pumapatawad ng kasalanan, kumukuha ng kasalanan. Yun, ibig sabihin, pinatawad talagang tao na yun. Tapos kadugtong sa hadith dito, at pagkatapos ay bumalik siya at saka nagkasala muli at nagsabi, O aking Panginoon, patawarin mo po ako sa aking kasalanan. Kaya sabihin ng Allah, ang aking alipin ay nagkasala, at saka alam niya na mayroon siyang Panginoon na pumapatawad ng kasalanan at kumukuha ng kasalanan. Subhanallah. Ano na naman ulit ginawa ng tao? Inulit niya na naman. Bumalik na naman ulit siya sa kasalanan. At nagsabi ulit, aking Panginoon, patawarin mo po ako sa aking kasalanan. Kasi nga, nagkasala na naman ako. Sasabihin ulit ng Allah, alam ng aking alipin na meron siyang Panginoon na pumapatawad ng kasalanan at kumukuha ng kasalanan. At gawin mo ang anumang nais mo sapagkat talagang pinatawad na kita. Allahu Akbar, isinalaysay ni Muslim. Kaya sa hadith na ito mga kapatid, doon natin maunawaan kung bakit po tayo nagpapaalipin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Para po kung ikaw nagkakasala, at imposible talaga hindi ka magkakasala, nagkakasala ka talaga. Ngunit wag mo lang kalimutan na humingi ng kapatawaran kay Allah subhanahu wa ta'ala. At talagang si Allah subhanahu wa ta'ala ay Ghafurur Rahim, ay mapagpatawad na maunawain. Allahu Akbar. Tingnan nyo mga kapatid, ganun na ganun ang ating gawain sa pagpapaalipin sa Diyos. Kaya kung sino man ang nagpapaalipin sa Diyos, ay umaayos ang kanyang sarili, umaayos ang kanyang pananaw sa buhay, umaayos rin ang kanyang paniniwala. Allahu Akbar. Kaya totoo talaga, hindi tayo windang-windang. Hindi katulad sa ibang religion, tatanungin mo ng tatanungin, nagkakaroon talaga ng windangan eh. Minsan ayaw na sagutin eh. Minsan iinsultuhin ka na lang eh. Minsan kukutyain ka na lang eh. Kasi nga, windang-windang sila sa kanilang paniniwala. Tayo hindi tayo naguguluhan.
Kasi nga, kinilala mong Diyos mo eh. Nagpaalipin ka pa sa Diyos eh. Meron nga sinabi dito si Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa daraballahu matalan rajulan fihi syuraka mutasyakisuna wa rajulan salaman rirajulin hal yastawiyani mathala alhamdulillahi bal aktharuhum la ya'lamun. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid, naglahad ang Allah ng salawikain tungkol sa isang alipin na pinagmamay-ari ng mga nag-aaway na mga magkasosyo. Subhanallah, magkaaway na magkasosyo. Meron silang ganun ang example lang, kung ikaw doon nagtatrabaho, ikaw alipin doon, tapos dalawang nag-aaway-aaway ng magkasosyo, subhanallah, ano na mangyari sa'yo? Diba? Uutusan ka, iba utusan ka naman, galit pa, meron pang bahid ng kasamaan, subhanallah, mag-away-away. O kaya, sabi kadugtong dito ng Allah, at ang isang alipin na pinagmamay-ari ng isang lalaki, magkapantay ba kaya ang dalawa sa paghahambing? Kapurihan ay para kay Allah, bagkus ang karamihan sa kanila ay walang nalalaman. Kaya, dito sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi talaga magkapantay ang naniniwala sa iisang Diyos at nagpapaalipin sa iisang Diyos. Hindi katulad sa Christian. Naniniwala sila sa iisang Diyos pero may tatlong persona. Tapos hindi talaga nila aminin yan na ang Diyos nila tatlo. Sasabihin nila isa lang pero tatlong persona lang, subhanallah. Kung tatanungin mo naman, sino ang tinatawag mo? Ang Ama ba? Ang Anak ba? O ang Holy Spirit ba? Doon na nagkawindang-windang na. Hindi niya na masagot-sagot. Subhanallah. Kaya alhamdulillah mga kapatid, ang paghahambing ng Allah subhanahu wa ta'ala ay mararamdaman mo kasi nga nagpapaalipin ka kay Allah subhanahu wa ta'ala. At tayo mga kapatid, proud na proud tayo. Bakit tawagin tayong alipin ng Allah? Pagkus sa hadith mga kapatid, nabanggit na ito ay pinakamagandang pangalan kay Allah, ang tinatawag na Abdullah, alipin ni Allah. Matulad sa hadith dito, an Ibn Umar, qala Rasulullah SAW, inna ahabba asma'ikum ilallahi Abdullahi wa Abdurrahman. Sinabi sa hadith na inulat ni Ibn Umar radiyallahu anhu na sinabi ng mensahero sallallahu alaihi wasallam, katotohanan, ang pinakamamahal na mga pangalan ninyo sa Allah ay ang Abdullah at Abdurrahman. Isinalaysay ni Muslim. Ibig sabihin, Abdullah, alipin ni Allah. Abdurrahman, alipin ng mahabaging Allah. Allahu Akbar. Kaya proud tayo kasi nga kilala mo ng Diyos mo. Sinamba mo pa. Napakalaking karangalan talaga ito mga kapatid. Kaysa hindi mo maunawaan ang iyong Diyos. Ang katulad sa mga nangyari sa ibang sekta. Kaya meron pa dito isang hadith dito mga kapatid. Sabi dito sa hadith, inulat ni Abu Wahab al-Jushami radiyallahu anhu na nakasama rin sa sinabi ng mensahero sallallahu alaihi wasallam, magpangalan kayo sa mga pangalan ng mga propeta. At ang pinakamamahal na mga pangalan sa Allah ay ang Abdullah at Abdurrahman. At ang pinakamatapat naman ay ang Harith at Hammam. At ang pinakapangit ay Harb at Murrah. Siyempre naman, pangit ka nga pangalan itong Harb kasi nga Harb, gira yan eh. Kung sa Arabic pa. Ang Murrah, pait. Siyempre, pangalanan mong sarili pait. Murrah, subhanahu billah. Isinalaysay ni Abu Dawud at itinama ni Albani. Kaya tayo, pinagmamalaki po talaga natin na tayo ay mga alipin ng Allah. Bagkus mahal na mahal pa nga ng Allah ang alipin eh. Nagpapaalipin sa Kanya. Meron sinabi dito si Ibn Qayyim, sabi rahimahullah, sabi niya, al-ibadatu tajma'u aslain, gayatal hubbi bi gayatil dhulli wal khudu. Sinabi sinabi ni Ibn Qayyim, sabi niya,
kaawaan nawa siya ng Allah, ang pagsamba ay binubuo ng dalawang pundasyon. Sukdulang pag-ibig na may sukdulang pagpapakumbaba at pagpapasakop. Allahu Akbar. Tignan nyo, pagpapakumbaba at pagpapasakop. Yun pala ang tinutukoy ng ang pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya, makukuha mo to kapag ikaw ay nagpapaalipin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ha? Kaya yun ang ano natin, kasi kailangan to pa rin natin ang utos ng Allah. Layuan mo rin ang kanyang mga pinagbabawal. Para ikaw ay maging alipin ni Allah, hindi maging alipin ni Satanas. Kasi alam naman natin si Satanas, ang gusto, ang mga taliwas sa mga utos ng Diyos, yun ang kanyang gusto, yun ang kanyang hilig. Kaya kung tumataliwas ka sa katuruan, magiging alipin ka ng Satanas. Saudubillah. Kaya tingnan nyo, kahit sa Quran nga pati si Jesus, nagmamalaki talaga na siya'y alipin ng Allah. Allahu Akbar. Hindi sinabi dito, anak ng Allah. Pagkus siya ay alipin ng Allah. Katulad sa kwento dito sa Quran, sabi niya, kanyang sinabi, tunay na ako ay alipin ng Allah na pinagkalooban niya ng aklap. Tingnan nyo, nung nasa duyan to, itong sinabi niya. Siya alipin ng Allah na pinagkalooban niya ng aklap. At ginawa rin niya akong propeta. At ginawa akong mabiyaya saan man ako naroroon. At itinagubilin sa akin ang pagdarasal at kawanggawa habang nabubuhay pa ako. At nagpapakabuti sa aking ina. At hindi ako ginawang malupit na obod ng sama. At kapayapaan ay mapasa akin sa araw na ako ay ipinanganak at sa araw na ako ay mamamatay. At sa araw ako ay bubuhayin muli. Iyon si Isa na anak ni Maryam, na isang salita ng may katotohanan na inyong pinagtatalunan. Na inyong pinagtatalunan. Kaya sa sura na ito mga kapatid, doon talaga malaman natin pati si Jesus, pinagmamalaki niya na siya po ay alipin ni Allah. Kaya bawat tao mga kapatid, ilikas po sa atin na tayo'y mga mananamba. Kaya ibalik mo lang ang sarili mo sa tamang katuruan. Katulad ng sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, alam ahad ilaykum ya bani Adam, alla ta'budu syaitan, innahu lakum aduhum mubin, wa ani'buduni hadha siratum mustaqim. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, mga kapatid, hindi baga nakipagtipan ako sa inyo, o mga anak ni Adam, na huwag kayong sasamba kay Satanas. Tunay na siya'y para sa inyo ay malinaw na kaaway at sambahin lamang ninyo ako. Ito ang matuwid na landas. Allahu Akbar. Ito ang matuwid na landas, ang pagpapaalipin natin kay Allah at ang pagpapasakop natin, ang pagpapakumbaba natin kay Allah. Yun ang matuwid na landas, mga kapatid, sa Islam. Kaya huwag kayong magpapaalipin talaga sa Satanas. Alam naman natin kapag nagpaalipin ka kay Satanas o sa mga Diyos-Diyosan pa o kaya sa iyong sarili o sa iyong sarili mong pinhati, kamangmangan po yan, kapatid. Kamangmangan yan. At alam naman natin kamangmangan hindi katulad sa katotohanan. Katulad na sinabi ng Allah, afamay yamshi mukibban ala wajhihi ahda amay yamshi sawiyan ala siratim mustaqim. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal Quran, ang sinumang lumalakad ba na nakadapa sa kanyang mukha ay mas napapatnubayan, o ang sinumang lumalakad ng maayos sa matuwid na landas. Siyempre, subhanallah, lumalakad ng maayos, yung makalampas patungo sa matuwid na landas, kaysa lalakad ka nga pero nakadapa ka naman tapos mukha ang isusudsud mo sa lupa. Anong klase paglalakad yan?
Ganon ang description ng Allah sa mga taong ligaw. Lumalakad sa kanilang mukha. Hindi mo tuturuan mo, ayaw tanggapin. Gagabayan mo, itataliwasin na naman. Subhanallah, hindi mo mag-gets Tatanungin mo, hindi naman marunong sumagot. Itatakwil ka pa, kukutsain ka pa, piling parang siyang matalino. Hindi mo alam Kaya alhamdulillah, pasalamat talaga tayo mga kapatid na Muslim tayo. Tayo nagpapaalipin kay Allah. Kasi nga, tignan nyo, mayroong mga sinabi si Allah subhanahu wa ta'ala dito, sabi niya, kumuha ba sila ng mga Diyos mula sa kalupaan, makakapagpabuhay rin ba sila? Nagtatanong si Allah dito makakapagpabuhay rin ba sila? Kung meron doong mga Diyos, bukod pa kay Allah, ay talagang malipol ang mga ito, subhanallah, masisira, mawawasak, lahat yan. Kung may mga Diyos, bukod pa kay Allah. Siyempre naman, mag-aaway-aaway yun Siyempre, iba, uutusan niya, kalipin niya, mas ayaw ng Diyos, ibang Diyos. Kaya magkasira talaga, magkakagulo talaga, subhanallah. Kaya kaluwalhatian kay Allah ang Panginoon ng luklukan hinggil sa kanilang nilalarawan. Hindi siya tatanungin hinggil sa kanyang ginawa, habang sila naman ang tatanungin. Totoo talaga ito mga kapatid. Ang Allah ay hindi yan tatanungin. Bagkus tayo po ang tatanungin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya kung ikaw nagkakamali sa pagsamba, kung ikaw ay taliwas sa mga katuruan, ay talagang parorosahan ka talaga ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya mag-ingat mga kapatid sa katuruan, lalo na sa pagpapaalipin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ang ating relihiyon mga kapatid, magandang turo talaga sa atin. Kaya ang mga iba mga kapatid, dahil sa kanilang maling pananaw sa buhay, ay talagang naligaw talaga. At alam naman natin ang pagpapaalipin kay Allah, simbolo yun sa pagiging Panginoon ng Allah subhanahu wa ta'ala, na kailangan talaga gawin sa kanyang nakatakdang oras. Kaya kung hindi ka nagpapaalipin kay Allah, parang wala ka na rin kinikilalang Panginoon. Ay iba kasi, Panginoon ng Panginoon. Tapos sabihin nila sarili lang, anak sila ng Diyos. Subhanallah. Hindi magkatugma Panginoon, tapos anak sila ng Diyos. Tayo, alhamdulillah, tugmang-tugma Panginoon si Allah, alipin tayo. At susunod talaga tayo sa Panginoon. Susunod talaga tayo sa Panginoon. Allahu Akbar. Kaya napakaganda ng religion natin, hindi katulad ng kanilang religion. At ito pa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, sabi niya, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dhalika dinul qayyimah. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, at hindi sila inutusan kundi upang sasambahin si Allah ng may taos puso na para sa kanyang relihiyon na naninindigan, at itatayo nila ang pagdarasal at magbibigay ng kawanggawa, at iyon ang matuwid na relihiyon. Yun ang matuwid na relihiyon mga kapatid. Nasambahin si Allah subhanahu wa ta'ala ng taos puso. Ibig sabihin, walang pagkukunwari, walang paghinahangad, o ano pa dyan, mga bagay-bagay na yan. Kaya, wag ka na magpaano. Si Allah nagbigay sa atin ng kalayaan, tapos ikaw nagpapaalipin ka doon sa iba. Parang may boss ka, nagtatrabaho ka sa boss mo, binibigyan ka ng sahod, maganda naman ang benepisyo, buwan-buwan, may magandang sahod mo, may increment ka pa. Tapos balang araw doon ka nagtrabaho sa iba. Subhanallah. Tapos doon ka hihingi pa rin sa dati mong boss. Hindi ganoon ang kalakalan sa pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kalakalan sa pagsamba kay Allah, hanggang katapusan siya pa rin ang kinikilala nating Diyos, at siya pa rin ang ating sasambahin. Kaya ganoon na ganoon po ang katuruan ng Islam. Walang nagbago-bago. Kaya habang may buhay tayo mga kapatid, may pag-asa pa tayo magpapaalipin kay Allah. Huwag natin hintayin kapag dumating ng kamatayan, tapos doon ka palang magpapaalipin kay Allah. Mali.
Kaya bilang pang mga kapatid, itong sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala para tumatak sa ating mga sarili. Hanggat sa nang dumating sa isa sa kanila ang kamatayan, sasabihin, aking Panginoon, pabalikin mo po ninyo ako. Baka sakali makagawa po ako ng mabuti sa aking iniwan. Sabi ng Allah, sabi ng Allah, aba hindi na. Tiyak na iyan ay salitang sasabihin niya at sa kanyang likuran ay mayroong harang sa hanggang sa araw na bubuhayin silang muli. Tingnan niyo mga kapatid, sasabihin lang yan ng taong nagsasalita. Ibig sabihin, salita na ipapako naman pala niya kapag nakarating sila dito sa mundo. Kaya inshallah mga kapatid, huwag kayong mawalan ng oras sa pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Saan mo kaya itutuon ang bahagi ng iyong oras? Saan mo kaya ubusin ang natitira mong buhay? Saan mo kaya igugugol ang natitira mong panahon? Saan mo kaya gugastusin ang iyong yaman o saan ka man pupunta? Igugol mo lahat yan kay Allah subhanahu wa ta'ala sa pagsamba. Kasi nga, kapag hindi mo ginawa yan, ay talagang maligaw ka. Sana meron kayo napulot ang aral mga kapatid. Inshallah, sana pagpalain kayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hanggang dito na lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.